Hello Ezekiel, so by Jasmine and Titan. Good morning everyone! For today's video, isi-share ko sa inyo yung mga preparation and yung mga bagay na ginawa natin para kay Mayel bago siya dumating dito sa Philippines. Pero bago yun, isi-share ko sa inyo yung morning routine natin. And as usual, 5 AM pa lang gumigising na ako. Medyo kinakareer kasi natin yung morning walks with Ragnar. And eto, paglilinis ng kennel. After ko maglinis ng kennel, nagpa-car wash na din ako. At medyo inabutan na ako ng gutom kaya dito na rin ako kumain. Pagdating ko sa office, inasikaso ko agad yung mga forms na kailangan. Pinirmahan ko na lang yan. By the way guys, BDO nga pala yung gamit ko kapag ka magta-transfer tayo ng mga pera abroad. And eto, pauwi na ako nito dahil bibili na rin ako ng dog food dahil nga mamayang madaling araw ay dadating na yung ating puppy. And sa totoo lang, pinapakain ko na lang sila ng dog food ngayon, especially kapag bagong dating. Pag uwi ko sa bahay, syempre dapat hindi mawawala si Lord sa routine natin. Dahil kung wala si Lord, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka busy, baliwala lang lahat yan. At ito, night routine, kailangan ko talagang pagurin to si Ragnar. Kasi nga sobrang hyper nitong puppy na to. At kaka 6 months na lang, kaya kailangan tutukan natin yung kanyang structure. And after ko magpa-walk, naligo na ako niya, natulog. At hindi ko na alam yung mga sumunod pa na nangyari. Moving forward, pag-usapan natin yung puppy, ang kanyang breed at ang kanyang pedigree. Ang tatay niya nga pala si Titan, isang Turkman Alabai. Medyo sensitive tong topic na to kasi sa FCI hindi sila recognize. Kaya ang ginagamit nila ay Central Asian Shepherd or in Russia, Central Asian Ovcharka. Para lang din clear tayo kasi marami talagang nalilito. For preference, yung handler nga pala ni Titan ay 6 feet. Sobrang laki nitong aso na to. Umaabot siya ng 112 kg. Itong video na to ay galing sa breeder. Dadalhin na siya sa shipper kung saan ililipat siya sa panibagong crate. Kasi sobrang higpit ngayon sa ibang airlines. Kailangan hindi sumasayad yung ulo ng ating puppy. And ito, pag land niya sa Philippines, sila Sir Junwell na yung sasalo sa kanila. Sila na din ang bahala sa mga permits natin, sa customs and sa deliver. Matagal ko na silang kausap kaya sobrang trusted ko na ito. Nakasanayan ko na din na every time na may maglaland na puppy, pinapavideohan ko talaga. Kasi kung minsan hindi na rin umaabot dito sa bahay. Dahil sila Sir Junwell na rin ang nag-a-arrange ng mga local flights at para ma-deliver itong mga puppy sa kanya-kanya nilang mga bahay. First time nga pala nila magdi-deliver ng umaga sa akin kasi nakatulog talaga ako kagabi. Grabe din kasi yung pagod at puyat. At eto, inulan na naman tayo. Andito nga rin pala sila Kuya Rolly para linisin yung ating garden. And eto, at last, 11 AM dumating na rin sila. Sa totoo lang, ang sarap pala ng ganitong schedule. Usually kasi 2 AM kami nakikita-kita. Tapos yung puppy iyak ng iyak. Kaya nakakahiya din sa mga kapitbahay. And by the way guys, ito si Sir Junwell yung naka-white. Kapag kabagawan ka sa pag-i-import at meron kang puppy na parating, PM mo lang ako, tutulungan kita, ikukunik kita sa kanya. Itong mga aso na to ay imports din, galing to sa iba't ibang bansa. At check na rin natin itong puppy natin at kitang-kita na rin yung pagiging stress niya. Kaya pag uwi nila, pinapasok na rin ito sa cage. Gusto ko talaga sana na nandyan lang siya sa cage. Yun nga lang, naaawa din ako kasi kakarating niya lang. Kaya pinakawalan muna natin siya at mas inobserve ng malapitan. At dito mas na-appreciate ko na yung ganda niya. Kahit na medyo madumi pa siya or madungis ngayon. Kasi kita nyo naman kung gaano kaganda ang pag-i-interact niya sa ibang tao. Partida kakaland lang nito ha. Sa mga mag-aaso, alam nila na hindi dapat ganito agad ang puppy. At alam nyo guys, ito dapat ang hinahanap natin. Yung masasabi mong confident talaga. At kahit saan mo dalhin ay kayang mag-adapt. At alam nyo, nakakatuwa sa kanya kapag ka tinawag mo siya, ay agad din siyang lalapit sa'yo. Yun bang parang ang tagal nyo na magkakilala? At ito, hindi naman talaga ito mawawala. Lahat ng puppies na dumadating sa akin ay lagi kong binubuhat. Kitang-kita nyo na rin yung kadungisan ko. Pero hindi matatago dyan yung sobrang sayang nararamdaman ko. Dahil finally, isa na naman pamilya ang sasaya. Dahil sa bago nilang puppy. After ko nga pala siyang paliguan, nilagay ko sa cage. Wala din naman ako magagawa. Ayaw ko sana siyang paliguan. Pero wala basa na rin naman siya. Saka sobrang dumi niya. Parang mas may stress pa siya pag hinayaan ko siya ng marumi. Pinakilala ko nga pala siya kay Datu at Kaiju. And so far, maganda yung pagtanggap nila sa kanya. Siguro dahil na rin sa kanyang energy. Pati na din sa kanyang gender. Kung magtataka kayo kung bakit wala yung edad sa sinabi ko, dahil ang mga ganitong breeds ay kilala bilang mapagpatol sa mga tuta. Mababa ang kanilang tolerance. Kaya kung mapapansin nyo sa mga videos ko, hindi ko basta-basta ito sinasama sa mga matatanda kong aso. Dahil ang kanilang pangunahing trabaho ay protektahan ang kanilang property, kagaya nito. Datu!
4pm tumigil na din ang ulan. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na ilabas siya at hayaan na maglaro. Alam ko na masyadong mahaba yung 20 hours na biyahe niya. Bukod pa dito yung road travel ha. At by the way, 2 days nga rin pala siyang walang kain. Kaya kung mai-imagine nyo kung gaano ka-stress ang papi na to, mas lalo ko yung bibilip sa ugali na pinapakita niya. Si Mayel nga pala ay isang Turkmen Alabay. Pagkakaiba nila, ang Turkmen Alabay ay isang working dog. FCI kasi mas kinikilala sila bilang Central Asian Ovcharka, kung saan generalized na ito at nakadepende sa program ng breeder yung magiging purpose ng aso nila. Meron kasi mga Central Asian Ovcharka na show lines at meron din mga fighting dogs. Ang Turkmen Alabay ay ginagamit bilang protector ng kanilang property. Sila din ay mas kilala bilang isa sa mga livestock guardian dog breeds. Pero hindi matatanggi na pinakamabisa sila bilang companion dog. Likas sa kanila ang pagiging mabait at sobrang pack-oriented din nito. Hindi sila basta-basta nakikipag-away sa ibang aso. Pero syempre meron pa rin mga one of a kind. Kumbaga pinanganak para maging alpha. Meron talagang mga aso na sobrang dominante. At dito sa Pilipinas meron akong isang best example ng Turkmen Alabay. At syempre, sino pa ba kundi si Lapu-Lapu. Sa lahat ng aso ng supero, ito talaga yung pinaka-favorite ko. At alam ko marami din makaka-relate sa akin. At marahil napapansin nyo rin yung sobrang pagkakahawig nila ng papi na dumating dito sa atin. Diba ang ganda, parang female version talaga. 5:30pm nung pinasok ulit siya sa crate para pakawalan naman si Ragnar. Kasi ito talaga yung time ni Ragnar para maglaro. Dumiretso agad siya dun sa kulungan ni Mayel. Pansin din natin si Ragnar pero shinake niya lang yan. At ito, update tayo sa development ni Ragnar. Pinatong ko nga pala yung monoblock para mas madali ko makita yung height niya ngayon. For preference, ang monoblock chair nga pala ay 31 inches. Ang age nga pala ni Ragnar ngayon ay 6 months old. So hopefully mas tumangkad pa siya or mas lumaki. Eventually makikita natin yung full grown niya. At ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.